Panginoon, huwag niyo po kaming pababayaan. Iligtas mo po ang daigdig sa kalupitan ng panahon at sa pagkaganid ng aming kapwa. Araw-araw, ayon sa mga radyo't pahayagan, libo-libo ang namamatay sa lahat ng sulok ng daigdig dahil sa gutom, sa mga paghahamok, mga krimen, lindol, baha, unos. Kawawa po naman sila, lalo na mga bata at matatanda. Kung sa ganang sa akin, huwag niyo po akong aalalahanin. Sa katunayan, kung inyong mamarapatin, ay buong puso kong inihahandog sa inyo ang aking buhay at pagkatao. Kung makakatulong ng kahit konti sa ikapagtatagumpay ng katarungan at katiwasayan dito sa daigdig. Jing, huwag kang tarador. Maraming bahay, baka makatama ka. Bayo eh. Wala kang balik sa akin eh. Ang tinatamaan ko lang, gusto kong patamaan. Ang galing ko yata. Talagang isang araw, hindi mapasok ni Lola yung kunwari sa karayom. Ang ginawa ko, binala ko ngayon dito. Ang alin? Yung karayom? Yung sinulid! O ano nangyari pagkatapos? Tinira ko ngayon yung sinulid. Pasok mo sa sinulid! Sa karayom? Oo! God. Ayaw mo maniwala? Nakita mo yung buong yun? Anong gagawin mo nga? Dali. Hindi na baka makatama ka ng mga tao ron. Ako na bahala! Arego! Pero tinamaan ka ba yaw ha? Tinamaan ko ha? Oo, tinamaan mo. Tinamaan tama Huwag mo. na! Ramon, Uy, Christy. anong ginagawa niyo rito? Pinahintay namin ang ate.
nandun sa kapilya, nagro-rotaryo. Namili kayo ata. Oo eh, wala nga mabili sa palengke eh. O sige, Ramon. Ding. Sige ah! Bakit? Ba't mo ako Patingin-tingin ka kay Christy. Eh, pag ganun-ganun ko pa. Tira ito. Eh, binati tayo eh. Bastos naman kung di natin kakawayan. Aray, Susumbong kita kay ate. ito talagang putong lupa na to. Ramon, ba't kinakausap si Christy? Binati kami. Tinanong kung anong ginagawa namin dito eh. Sabi namin, hinihintay namin si Narda. Masama ba yan? Swapang ka eh. Bakit ako naging swapang? May Nardang pilay ka na eh. Pati si Christy, pinakikilaman mo. Ano pala yung sinasabi mo? Talaga naman pilay ang kapatid mo ah. Babatukan ko ito eh. Ang tira ito sa tebang pati bata pinapatulan. Huwag ka maalam, bayaw. Ayaw ko ito. Ang bakit nito? Eh, bakit ka? Tayo na! Loko ka ah. Easy ka lang ha. Ano yun, ha? Wala sila Nestor, nagpapausok lang. Ang yayabang. Ang papangit naman. Sana, itirahin ko na. Naawa lang ako eh. Hindi ka na? Magandang hapon no, Kaimo! Kaimo! Magandang hapon no! Magandang hapon, Kaimo! Eh, paano gaganda ang hapon at sidating kayo? Hintik na buhay rin, nananahit ka dito sa bahay, eh, dadalo sa kasal mo. Kain mo naman, no? Hoy, 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 hoy. Hindi na pa yan. Madaling silid sa bulsa yan. Oh. Bakit naman mo? Pitang bultong garapo na ito'y madaling kupitin. Oh, bakit? Bakit? Nandiyan ba si Christy? Abay, titindahan. Ito hindi tanungan ng nawawalang kalabaw. Doon kayo kay Tomas na butas-butas ng tindahan. Doon kayo mamuisip. Huwag dito. Hoy, pare! Pare! Hapon na wala pinatang nangyayari ah! Hoy, patutok na araw! Eh, magiinuman sana kami. Oh. Eh, tila walang mapupulutan dito eh. Wala rin lang may natang mainom dito eh. Mabuti pa doon tayo kumatmas. Meron tayo ditong inumin. Pulutan. Ganun pala naman eh. May pera ba kayo? Aba, 10 kabang palay ang binenta niyang kahapon. 20! Ano 30? Ang bait talaga pa ng ganito yung sinistor. Magalang dito. Ito'y kahit na nagdadakaw ng talumpok ng palay eh. Ito'y talagang nagagasta sa batang ito. Eh, oh, ano ba natin? Serbesa? Ah, Lamanog. lamanong ka. Ayan. Serbesa. Ilan? Ah, bigyan muna kami ng 6. 6 na kaon. Hindi ho, 6 na bote lang. 6 na bote. Hindi. 1 kaon. Serbesa. Christy. Christy. Tay? Eh, may bisita tayo eh. Yung intindihin kung anong gusto nila pulutan. Hello, Christy. Hi, Christy. Hi. Ano gusto niyo pulutan? Ang gusto ko eh, mami. Mami? Wala kaming mami eh. Hindi, yung mami mo. Si Joseph naman. Isip mo na. Oh, saan ka pupunta? Medyo upula ako sandali. Napalakas yata yung tama sa dibdib eh. Oh, ito ng serbesa. Alam mo, Christy,
Muntik ng gulpin ni Nestor, si Ramon kanina. Si Ramon? Ang pait-pait ni Ramon na. Bakit? Tira pati ikaw eh, ibig niyang pakialaman eh. Hindi. Kaibigan ko lamang si Ramon at saka si Narda. Yung isa pa, nagkasundo na sila. Nagtatanggol mo pa. Hindi naman sa ganon. Buti na lang, hindi kayo nagkaaway. Kung di, kawawa ka. Ngayon, makikita ko sa'yo. Hindi makakaporma sa akin yan eh. Nestor! Nestor! Yan mo siya. Bigyan mo sama. Hindi natin. Gusto na ba? Dali, wag sama! One! 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 Di ba katigan? One! 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 Two! Mga patosa! Ano na? Ano ba kayo? Talaga bang wala na kayong magawa sa makakasama ninyo kundi makipagbasa? Gulo ha? Bakit hindi nasailan yung panahon sa paggagawa ng mabuti? Magtanim kayo, mag-araro kayo. Kung ayaw naman ninyo na ganong klaseng trabaho, ay titulungan ninyo makasama ninyo magsursi. Oh, ikaw naman. Ha? Ano ba? Ano Sila ko eh. Baka na makatira sa akin ako. Ang puntahan mo, si Narda, ayos nag-iiyak. Alin, tayo na. Pwesto! Pwesto ng magaling! Masugod! Lakad! Pagsigod! Hoy! Nestor! Hi, Christy. Tingnan mo na yan. Sabi ko na sa'yo eh. Kawawa ka eh. Narda? Narda? Wala dito!
Pambihira ka naman eh. Ikaw lang yung pinagtanggol ko eh. Ikaw pa magagalit. Ano naman ang gusto mong gawin ko? Ininsulto ko na't lahat. Tinadyak ang pasaklay mo. Ang lagay ba naman, magpapasensya pa ako. Palagay mo sa akin. Bakla. Aba, hindi ho, Mang Ramon. Lalaking lalaki nga kayo eh. Hindi ba kayo pa nangahagad kanina para kayong rumentado? Paano? Nagsisitakbo. Eh di sana pinabayaan mo na lang sila. Ikaw tong digil na digil eh. Ikaw tong habol ng habol. Pinabayaan mo na tuloy akong nakalupasay doon. Para akong basang sisiw. Hindi naman sa ganun, Ling. Galit ako sa ginawa nila sa'yo eh. Kaya ibig ko silang turuan ng leksyon. Sige na naman oh. Huwag ka na magalit sa akin. Ling. Oo nga naman, Ling. Sige na, Ling. Ling. Regalo lang, Ling. Ano, Ling? Huwag ka makialam dyan, ha? Pag hindi ko nilingling yung leg mo, eh. Yeah, buti nga kayo. Ano? Sige na naman. Buksan mo itong pinto. Diyan tayo mag-usap sa loob. Ayoko makipag-usap sa'yo. Please naman oh. Nek-nek mo. Sige. Aalis na ako. Adios. Talagang aalis na ako. Nariyan ka pa ba? Sige. Uwi na ako. Pero, uwi na ako. Lola, makikira na lang ako sa likod bahay niyo. Malis ka na. Oo, ikaw. Sige Lola. Mananapat na lang ako rito sa tumana ninyo. Wala, sige. Hoy, babae ka. Ako'y hindi lamang sumagot kanina sapagkat kaharap pa si Ramon. Pero sobra ka na, ha? Sobra. Wala namang kasalanan din tayo. Bakit mo pinagtabuyan na parang ketongin? Kaya laki-laking tao eh. Biro umuwi ng nakaikot, suusukot-sukot. Anong walang kasalanan? Hindi mo ba nakipagbasa gulo siya? Oo nga, pero dahil sa iyo. Wala ho akong pakialam. Basta't galit ako sa mga taong hindi marunong magtimpe. Nagbubuhat ng kamay sa kanyang kapwa. Tara! Huwag kang nga makialam dyan! Sige, sige, lumakan ka! Tama na. Maupo ka rito at mag-usap tayong dalawa. Makinig kang mabuti. Sabihin mo nga sa akin, ikaw ba'y galit sa Diyos? Ang lola naman. Kasi, nakalimutan mo na bang si Yesu Cristo mismo ay natutong magalit at magbuhat ng kamay sa mga fariseyong usurerong napagpuan niyang nagagalakal sa hagdanan ng kanyang templo. Na ang mga ito'y kanyang pinaghahagupit at pinagtabuyan na kayang mga hayop. Masama sa tao ang masyadong makitid ang pag-unawa. Na ang tingin sa lahat ay itim lamang kung itim at puti kung puti. Mali yun na sapagkat sinadya ng Diyos na magkaroon ng iba't ibang kulay dito sa daigdig.
Nabigla lang naman ho talaga ako kanina eh. Ang totoo ho nung kala Nelson ako galit eh. Kaya lang, sila mo nang napagdiskutahan ko. Siguro nga. Sapagkat alam ko namang mahal na mahal mo siya. Siya din naman mahal ka. Lola, kung sundan kaya namin ni Ding si Ramon, makikipag-ayos ako sa kanya. Sige. Sige. Yan na. Ay, dyan nga pala sa dumaan. Sige, Lola. Oo, sige. Mag-iingat kayo. Ay, sino mo na? Ayun! Yan yata ang flying saucer eh. Oo, ate. Matakas si Ramon. Ramon! Ramon! Matakas si Ramon! Ramon! Ate! Ate! Ramon! 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 Ramon? Ate, bakit? Ramon! Ate, bakit? Ewan ko. Ramon! Ramon, anong ginawa nila sa'yo? Simula ngayon, ang wika lamang ng may-ari ng esensya ng utak na yan na ating kasalukuyang dinadama ang salita ang ating gagamitin. Malinaw ba, Kara? Opo, Pinunong Elektra. Sa'yo, Noche. Opo. Mahia? Opo. At ikaw, Oran. Opo. Ipahayag ang inyong nadarama sa ugat buhay ng mga taga rito. Ang mga elementong pangkabuhayan tulad ng sa ating planeta ay naririto rin. At uri ng lupa. At mga metal at mga iba pa nating mga hinahanap na likas na yaman. Nagkakaisa ba tayo na ito ang planetang iuwi natin sa ating galaksiya? Kung gayon, ay kailangang malaman natin kung saan matatagpuan ang mga agham na makatutulong sa ating misyon. Magsipagtanong. Sino ang pinaka-agham dito sa siyensya ng lakas nuklear? Si Dr. Sarko. Saan siya matatagpuan? Sa Maynila. Sino ang pinakalalubhasa dito? Sa metal. Si Dr. Villafuerte ng Institute of Advanced Metallurgy. Meron ba tayong espesyalista sa chemical elektroniko?
pagpapaunlad at pagbibigay na higit na halaga sa inyong sariling kultura. Si Dr. Anastasia Macri. At sino naman ang mamumuno dito sa paggising sa wastong diwang moral at pagpapatibay ng damdaming makatao? Si Dr. Jikiri Usman. Sino pang masasabi mo na makapagbibigay ng tibay ng loob sa mga tao upang lumaban sa sino mang makapagtatangka sa planetang ito? Wala na akong masasabi. Ang dalawang huli niyang binanggit ang maaaring makahadlang sa ating hangarin. Kaya't ipadadala ko kayo sa sinasabi niyang Maynila. Hanapin ang dalawang yun. Matyaga. Ate, humingi ka ng tulong sa bayan para kay Ramon. Sabi nga, kakaawa naman siya. Iisa lang ang makakatulong sa kanya dito. Ang Diyos. Para niyo na pong awa. Tulungan niyo kung maibalik ang kanyang ulirat na ninakaw. Pagkat ako pong may kasalanan ng kanyang pinagkaganito. Opo. Ako, dahil kung hindi ko siya pinagtabo niya umuwi, hindi siya makikita ng mga taga-ibang lupalop na yun. Kaya bilang kaparusahan niyo sa akin, hindi ko na ho gagamitin ng saklay na ito. Magtitiis na lang ako. Magpapakasakit. Ibalik niyo lang po sana ang pangunawa ni Ramon. Para niyo na hong habagi. Ako rin po. Tulungan niyo lang si Ramon. Hindi ko na itong gagamitin, Senador. Huwag kang matakot, Marda. Alam kong dakila ang iyong puso at malinis ang iyong kaluluwa. Kaya tutulungan kita. Ilahad mo ang iyong palag at may bibigay ako sa iyo. Pagmasdan mo ang batong yan at may mababasa kang pangalan. Ngayon, lunukin mo ang batong yan at pagkatapos ay sambitin mo ang nabasa mong pangalan
at ikaw ay magkakaroon ng pambihirang lakas at kapangyarihan na gagamitin mo lamang sa pagtatanggol sa katarungan at sa mga api. At kung ibig mo namang magbalik sa dati mong anyo, sambitin mo naman ang iyong pangalan. Paalam, Narda, at patnubayan ka nawa ng magandang kapalaran. Wow, ang ganda mo. At Ding, bantayan mo si Ramon ha. Huwag mo siyang iiwan dito. Hahanapin ko lang yung flying saucer ha. Oo, ako bahala.
babalik dito yung flying saucer eh. Halika. Ayan na. Binabalik na esensya ng utak ni Ramon. Ate, huwag mo na din. Isoli ko muna ito. Ayun! Umalis na! Yes! Teka din, hindi ako kailangan makita ni Ramon ng ganito. Narda! Din, halika na. Ramon? 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 Ano nangyari sa akin? Ha? Hindi ko alam eh. Hinabol nga kita rito para humingi ako ng paumanin eh. Alika muna, maupo ka muna doon. Oh. Sige Ramon, maupo ka muna. Ewan ko nga ba kung ano nangyari sa akin. Parang nanaginip ako. Anong panaginip? Pero bang may mga tao na mga nagtatanong tungkol sa buhay-buhay dito sa lupa? Kung sino raw ang pinakagham dito sa siyensya sa lakas ng nuklear? O, ano naman ang sinagot mo? Eh, di si Dr. Usman. Kilala naman ang lahat yun eh. Ang hindi ko lang nasagot, kung saan nakatira. Ano ba sasabi ko sa Manila lang? Ikaw ba alam mo kung saan nakatira? Siguro sa bahay. Ramon, ano pang ibang itinanong sa panaginip mo? Marami. Tulad halimbawa ng kung sino raw dito ang pinakadalubasa sa metal. Ano naman ang sagot mo? Eh, hindi ko na matanda kasi panaginip lang eh. Ihatid ko na kayo? Isipin mo muna. Sige na, anong pang ibang tinanong sa'yo? Eh, wala na eh. Isip na nga ako eh. Wala na. Pilitin mo. Sus naman eh, pinipilit ko na nga eh. Tara, hatid ko na kayo. Paano? Teka muna. Kwentuhan mo pa kami tungkol doon sa mga ibang mo pang napanaginipan. Ano? Teka. Parang may nagtatanong sa akin kung sino raw ang namumuno sa pagpapaunlad at pagbibigay ng higit na halaga sa ating sariling kultura. At, teka. At kung sino rin daw ang namumuno ng paggising sa wastong diwang moral at pagbibigay diwa sa ating damdaming makatao rito. Oh, Ika. Yan ka na naman. Nasagot mo? Hindi ko alam yan ah. Andali, sina Doktora Anastasia Madrid at Dr. Jikiri Usman. Simple. Saan mo naman nakuha ang mga pangalan yan? Aber, inimbento mo ba? Sa inyo. Ano sa amin? Kababasa ko lang doon sa magazine sa inyo kahapon. Halika, ihatid ko na kayo. Huwag muna. Diyan lang naman ang sa amin eh. Sige pa, isipin mo pa kung ano pa mga tinanong sa'yo at saka mga sinagot mo. Wala na. Basta't mag-isip ka pa, baka meron pa. Eh, talagang wala na eh. O, paano, Aling Narda? Kung talagang ayaw niyo magpahatid sa akin, uuwi na ako. Baka sa kakausisa mo eh, madismaya pa ako. Oo nga eh. O, sige.
Ikaw, ate, yung version eh. Kapag away na nga ang tao, sa yung biktima ng tagap tayo, suser. Kasi tanong ka ng tanong, para ang NBI. Eh, paano naman? Nasisiguro ko na yung mga nagsipagtanong ngayon, mga tiga-flying saucer. At kaya sila nagtatanong ng gano'n dahil meron silang masamang balak. Pwede. Halika na din, uwi na tayo. Hanapin natin yung sinasabi nila mo mga comics. Din, ito. Sa ika-12 ng buwang ito, sa ganap na ika-8 ng gabi, ay magtatanghal ng magkasabay sa panayam sa Channel 13 sina Doktora Anastasia Madrid na siyang Pangulo ng Komisyon sa Kasaysayan at Kalinang ng Pilipinas at si Dr. Jikiri Usman na siya namang namumuno sa komisyon sa paggising sa mga dating kaugalian at diwang moral dito sa Kapuluan. Di na yung gabi ko Ayos na. Kaping gabi na yung basa pa kayo ng basa. Gusto ba di pasira mga bata ninyo, ha? Tama na. Tama na yan. Siya, matulog na kayo. Oo, Lola, matutulog na kami. Tulog na, ah. Magsitulog na kayo. Suya, maaga pa naman. Huwag ka maingay. Kaya lang ako pumayag dahil alis ako. Ha? Saan tayo pupunta? Ako lang. Pupunta ako kay Dr. Madrid tsaka kay Dr. Usman dun sa Channel 13 sa TV. Bakit? Ang ingay mo eh. Kasi, hindi ba sabi ni Ramon na isa sila sa mga ipinagtatanong ng mga tiga-ibang planeta? Eh baka meron silang balak na masama. Di mabuti nandun ako. Ngayon tayo iutos ko na ang kanilang kamatayan. Bakit to? Si Dr. Usman ba? Si Dr. Madrid ay napanganib? Oo. Pagkat kung magtatagumpay sila sa mga adikain ng kanilang pinamumunuang komisyon, ay mahihirapan tayo sa pag-agaw sa planetang ito. Ang mga tao ay magkakaroon ng tibay at lakas ng loob sa ipaglaban ng kanilang sariling tahanan, bansa at lupa, laban sa sinima magtatangkang sumihig o mga pisa kanila. Kaya ibabalik ko kayo muli sa Maynila. At sa pagkakataong ito, ay duputing buhay ang dalawa. At kung tapos na tayo sa pangangailangan sa kanila, ay maaaring nila silang patayin. Paliwanag pa. I'm going straight to my room to do some reading. Well, good night, everybody. Good night. Hey, sir. Thank you. Okay, Sarge. You can post your men. Yes, sir. Okay, mga bata. Magpusto na tayo. Tulungan ninyo po ako para niyo na pong awa.
nakapasok dito? Ako si Orang, tiga-planeta ng Arco Iris sa galaxy. Planeta ng Arco Iris? Sa galaksiya ng kampal na araw? Imposible! Ngunit, totoo po. Arco Iris, huwag mo akong lokohin. Ang planetang yan ay milyong-milyon at bilyong milya nakalayo dito sa lupa. At wala pang sasakyan na natuklasan upang makapaglakbay na ganyang kalayo. Sa buwan pwede. Pero sa Arco Iris, nunca. Huwag mo akong lokohin. Meron, kung ibig niyong makita, ay sumama kayo sa akin. Bakit ako lang? Ano bang binabalak ninyong gawin sa akin? Ha? Nais kang turuan ng aking pinuno sa mga hindi mo pa alam tungkol sa lakas nuklear. Masama ba yun? Hindi. Pero, ibalik mo rin ako agad, ha? Oo. Kahit anong oras niyong naisin. Pero, tutulungan mo ako makalabas tayo dito na walang makakapigil sa atin. Oo. Ganyan yung mga yan! May tigat yung planeta ko lang magandang hangarin dito sa lupa. Huwag ka maniwala sa kanya. Huwag ka maniwala. Sino ba nanahin? Si Lola Binay ba? Hindi! Ay, sino? Si Narda! Nada yung apo. Oo, alam mo, ganyan kami. Oh. Nagkaganon dahil nagalit sa akin kanina. Kaya kinakailangan awitin natin yung romantic. Yung anong romantic? Ito yung para mapatunayan mong mahal mo isang babae. Yung para umamo ang kanyang kalooban. Oo. Ganun ba? Teka. Ito, pakinggan mo rin. Rogi Baltangaran ng aming mga napagapagapa. Pangarana. Pangarana sa patay yan eh. Hindi mo naman sinabi. Basta ka mo yung makakakuha ng babae. Ako, dyan ako nakakuha ng Kinakailangan babae. talaga yung bigay na bigay pagkanta. Bigay na bigay. Oo. Dahil nagkagalit kayo, kailangan... yung para umamo. Ay, bigay na bigay, ha? Oo. Kung nais ninyong ako'y mabuhay, pag-ibig ko'y iyong ibigay. Ang bihira ka naman. Bigay na bigay. Sabi mo, bigay Hindi mo ibinigay binagsak mo eh. Hindi ko naman malaman sa iyo yung pang-romansa, yung kinanta ni Rubin Tagalog. Baka yun talagang, yun pang-romansa yan Siya nga, sige. Anong kwan? Yung dungawin mo hirang. Yan. Okay. Oo, maganda yan. Gusto ko yan. Sige. Akong kakanta. Ikaw. Oo. Bigyan mo ako sa kwan, sa key of C.
Ikaw na. Akala ko kaya mo ako sinama rin. Ako kakante. Yung pala gagawin mo lang ako Hindi, nila. teka muna eh. Kaya kita sinama para ikaw ang gumitara sa akin eh. Hindi ako marunong eh. Tsaka alam ko magaling ka rin eh. Ay, sa bagay. Sa lugar natin, wala namang magaling rin eh. Kundi ako lang eh. Tsaka alam ko makapagbibigay ka ng tamang tiyempo sa akin. Okay. Pag sinabi ko sa'yo, tinuro kitang ganyan, umpisa ka ha. Oo. Sapagkat ikaw lamang ang tanging dalangin ng puso ko dahil sa'yo'y nabubuhay. Magaling na papagira. Narda! Hoy, Narda! Abay, pagkatapos na yung kanta ng mga tao, naririyan ka pa. Labas na yan! Papakayo. Kailangan mo pa ako rin eh. Patatagal mo ako niyang ginagawa mo niyan eh. Dali lang. Alam mo, sinira mo lahat ang misisyan. Laka. Ikaw na lang kayo. Kakanta pa tayo eh. Uy! Kakanta pa tayo. Hoy! Narda! Kung ano ba naman? Ano't hindi na kayo lumabas yun natapos na yung kanta? Narda! Narda! Narda, di ba kalipisan yan ha? Alin yung liwanag, Lola? Yung kumislap! Yung parang 4 de Julio! Kumislap? Baka nasilaw lang ho kayo sa ilaw ng altar. O siya, ilaw na kung ilaw. Pero pumangon ka na dyan. Dali na nakakahiya kay Ramon. Nakapagburol pa naman yung tao. Dali ka na, magbihis ka na. Sasabihin ko ng bibihis ka lang, mapakitin ko na.
pangalawang pangalan na nabanggit ko sa aking panaginip kanina. Baka gusto mo malaman. Ano? Yung espesyalista sa metal? Oo. Anong pangalan ng sinabi mo? Yung nabasa ko sa dyaryo nung isang araw tungkol sa scientifico. Si Dr. Antonio Villafuerte. Ang galing pala nun. Kahit sa ibang bansa, kilala. Oo. Hindi naman sa ipinagtatabuyan kita, pero masyado ka yatang napalabang kanina. Baka gusto mo na magpahinga, di magkita na lang tayo bukas. Oo nga, no? Sige, alis na ako. Para makapagpahinga ka na rin. Ang Lola. Sige, sasabihin ko na lang. Sige. Nagigising na si Ramon, baka mahuli niya tayo. Ding, dali! Natahimik na. Siguro tapos na ang away. Naku, Itay. Nakapatay na si Ramon. Tignan mo natin, Itay. Sige na, Itay. Ayun pa. At ayan, oh. Uy, tayo si Ramon. Saan na kalaban ko? Ayan, oh. Ako may gawa niyan? Oo. Ito pa. At ayan pa. Ayan, oh.
Wow! Ang galing ko pala. Sino sinasabi mong marap sa akin? Sila po ay reporter daw. Ibig ko yung pang sa akin. Pasok mo sa loob. Never mind, Major. Pero, Doktor, hindi ko pa siya na sa secret check. Never mind, babae lang naman. Relax, Major. Relax. Yes, sir. Hello? Meet Miss Cara ng Science Digest. Bopo ka. Thank you. Violet stockings? I hope you don't mind. Sure. Oh, face makeup? Yes? And violet hair too? Yes? Yan ba ang uso ngayon? Ang fashion nga naman. What can I do for you? Ipinadala po ako ng aming magazine para kunan kayo ng litrato at konting interview. Maaari. Di po ba may roof garden dito? Mayroon, yan lamang sa next floor. Pwede po bang doon tayo magkuhanan para mas maganda ang liwanag? Sapagkat naiwanan ko ang aking strobe light. Maaari, pero 10 minuto lang mabibigay ko sa iyo. Tama na po yun. Saan po ang daan? Never mind, Major. Pero, Doktor, kung kukunin lang ako ng trato sa itaas, sandali lang. So, may helicopter pala rito. Sino kaya sakay? Ako po. Saan ko po kayo dadalhin? Okay, magpag. Elektra. Ha?
mga inutil. Kayo na sinanay sa arco-iris sa 100 taon upang magkaroon ng sariling galing at kapangyarihan sa misyong ito ay nagkapit binugo na isang pangkaraniwang tagalupa. Hindi ba kayo rin ay kilala niya? Hindi tumpak. Naisahan niya ako, ngunit hindi nagkapit. Sapagkat kailanman ay hindi pa kami nagsabukan. Ano po ang gagawin natin ngayon? Hintayin natin ang pagbabalik ng bahay at noche. Sana'y magtagumpay sila. Magtitulad mo. Magtagumpay man sila. So, paano natin maitataguyod ang ating misyon kung hindi rin natin makukuha ang kanilang dalubhasa sa lakas nuklear at eksperto sa metal? Ang ating misyon na iuwi ang planeta nito sa ating sariling galaksiya ay matutupad sa anumang paraan. Mga kaibigan, sandali lang. Sandali lang mga kaibigan. Sandali lang mga kaibigan. Dumating na ating mga panauhing pangdangal. Ang puno ng komisyon sa kasaysayan at karinangan ng Pilipinas at pinakaagham ng sa Chemical Distrito, si Dr. Anastasia Madrid. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nagpapasalamat ako at ako'y naging bahagi ng inyong kasayahan ngayong gabi. At pinakadalubhasa sa paglipad sa kalawakan, si Dr. Leon Sarco. Please.
Maghanap ng ibang planeta? Hindi. Hahanapin natin ang pakialam mo upang siyang gamitin natin kasangkapan para mahulog sa ating mga kamay ang mga dalubhasang taga rito. Kailangan natin makatulong sa paglilipat ng planetang ito sa tabi ng Arco-Iris. Saan po natin siya hahanapin? Mahal na Electra? Ano yun? Yung lalaking kinuna natin ang esensya ng utak. Ang pangalan niya ay Ramon. At siya ang kasintahan ng amin na kalaban. Paano mong nalaman? Sinabi ko ni Darla. Sinong Darna? Siya ang babaeng magdirig mo. Nadinig po namin. Sinabi niya kay Mrs. Madrid. Kung ganon, wala tayong dapat gawin kundi hanapin si Ramon para maging pain upang ang daman ito ay ating mabihan. Tama. At napakaliit ng kanyang daigdig upang hindi natin siya matagpuan. At sa pagkakataong ito, ay ako ang lalakad upang tayo ay makatsak ng tagumpay. Saklano! Para nangyawat ng inyo ko! Saklano! Alisin mo ang damit mo, baka magkasakit ka. Maaari bang tulungan mo kung mag-isang sandalan? Sa labat para mainita si Mura mo.
Patungo ako Maynila. Nasira ang kotse kaya't naglakad ako. May nakasalubong ko isang lalaki. Bigla na lamang akong sinugaban. Nagtatakbo ko hanggang sa makarating ako rito. Mabuti na lamang tinulungan mo ko. Gusto mo ba pag tila ng ulan, ihatid kita sa munisipyo? Huwag na. Yakapin mo na lamang ako. Ha? Yakapin mo ako. Miss, Nang mahigpit. Mas mahigpit. Simula ngayon ay mananatiling tulog ng iyong isipan hanggang iutos ko magising at ikutos ko ang aking kamay. Wala kang maaalala sa mga nangyari kagabi. Ako na lamang magtataglay nun sa aking gunita hanggang sa magbukas ang panahon. Pag-alis ko ngayon, maghintay ka na isang oras bago ka bumangon. Hanapin mo ang iyong kasintahan. Pagkakita mo, sinyasan mong sumunod. Dali mo sa manggahang kahanggan ng bakuran mo. Pagkatapos, ay wala ka nang gagawin at madarama hanggang sa gisingin ko ang isip mo. Paalam, Ramon.
galing sa aming galaksiya na kahit ikaw ay hindi mo kayang putulin. Okay? Thank you. Nagkita rin tayo muli. Ibalik mo ang ulira. Sa sandaling madala mo sa amin sina Dr. Sarko, Madrid, Villafuerte at Usman. Bakit ganyan na lang kasi ang pagnanasa mo na madukot ang mga tao? Anong kasalanan ang ginawa nila sa'yo? Wala. Wala silang nagagawang kasalanan. Kailangan namin si Dr. Madrid upang maituro niya sa amin kung saan huhukay para kami makaabot sa pusod ng planetang ito. Si Villafuerte para matulungan niya kami makakuha ng mga metal at kasangkapang gagamitin ni Sarko upang makagawa ng isang higanteng makinang may lakas nuklear na gagamitin namin ni Usman upang ilipad at itawid sa kalawakan ng daigdig na ito hanggang doon sa aming galaksiya. Yan ay... Yan isang kabungang walang kapantay. Kabungan? Anong kabungan? Kabungan ba na ihanap namin ang kaligtasan ng bilyong-bilyong kasama namin sa Arco-Iris? Yan ay kadakilaan. Kadakilaan? Kadakilaan bang hangarin ninyong nakawin ng aming daigdig? Sino kayo? Langit at lupa ang pagkakaiba namin sa inyo. Ang aming sining at siyensya sa Arco-Iris ay nakarating na sa ikasyam na antas ng mataas na karunungan. Samantalang kayong taga rito ay nasa pangalawa pa lang. Tulad sa medisina, matagal na namin natuklasan kung paano mapananatiling sariwa at malusog ang pangangatawan ng tao. Kahit na sila ay abutin ng daan-daang taon. Kahanga-hanga. Ngunit yan ay hindi nagbibigay sa inyo ng karapatan na agawin ang sarili naming planeta. Karapatan? Wala. Ngunit katuwiran, meron. Dahil nga sa napahaba namin ang buhay ng mga taga-Arco-Iris, dumami kami ng dumami. Kaya't ngayon, ang maaaring kilusan lamang ng bawat tao, maging bata man o matanda, ay halos isang metrong parisukat lang. Yan ang dahilan kung bakit kailangan namin ng kakambal na daigdig para malipatan sa labis naming populasyon. Ngunit kapag inilipad ninyo ang daigdig na ito sa inyong kalawakan, ang lahat ng bagay nito, maging tao, hayop man, o halaman, ay mamamatay ng lahat. Yan. Hindi ba't yan talaga ang hangad mo? Ang malipol ang lahat ng tao sa planeta nito. Nagbabaliw ka na ba talaga? Bakit namin rin malipol lahat ng tao dito? Kapag ang aming pakinggan ay yung tinun na nagtuturo sa inyo na iwasan ang labis na pagdami ng populasyon sa pamamagitan ng wastong pagpigil sa paglago ng bawat pamilya. Anong kinalaman niya sa sinasabi mo? Kami na rin na naghahangad sa sarili naming pagkalito. Ngayon ay meron na 4 na bilyong tao dito. Marami na ang namamatay sa gutom, malnutrition at sakit. At sa bilis na pagdami ninyo, sa loob ng 50 taon ay abutin kayo ng 10 bilyon.
Diyan na darating ang pagsisiksikan ng mga tao. Hanggang sa pinakamataas na bundok. Kasunod, pestilensya. At panghuli, ang pagkaubos ng kasariwan ng hangin na kailangan nyo lang hapin upang kayo mabuhay. Ang wakas, kamatayan. Kailan mo madadala rito ang mga taong kailangan ko? Madala ko na sila rin. Hindi pa rin kayo magtatagumpay. Bakit? Oras na mabalita ang mga binabalak ninyo. At ang ganyang kalaking operasyon ay mahirap ilihin. Lahat ng kababaihan dito na tulad ko na may lihim na kapangyarihan. Marami kami. Libo-libo. Ay tiyak na ahad lang sa inyong mga binabalak. Kung sa akin lang mag-isa, nahihirapan kayo. Libo-libo pa kaya. Kayo rin. Ang ibig mong sabihin, marami ritong katulad mo. Bakit wala na kami nakita iba? Sapagkat kung hindi kailangan, meron kaming pangkaraniwang katauhan na ginagamit na hindi ka pansin-pansin. Kung papayag ka, tayong dalawa maglaban. Kapag tinalo mo, ako ang gagawa ng paraan upang maitaguyod ang inyong balat ng walang makakalam. Eh, kung talayo mo siya, ibabalik niya ang ulirapira. Lilisanin niya ang lupa. Hindi na magbabalik kailangan. Ayos! Sinasagot ko yung hamon. Tagalupa. Okay, Makeda. Malinis ng kanyang tagumpay. Tayo dapat tumupad sa ating pangako. Sapagkat tayo mga taga-arco-iris sa may isang salita. Isoli mo ulit at bago kayo umalis. Maybe.
Malungkot po ako, ngunit maligaya akong aalis. Sapagkat natitiyak ko na ang namagitan sa ating dalawa ay magbubunga na isang alaala na aking pakaingatan habang ako yung bubuhay sa aking sariling daigdig. Sige ha? Naawa lang ako sa'yo. Sino yun, ha? Ewan. Tenading! Ah, si Ramon! Wala akong pakialam dyan. Teka muna. Bakit? Wala naman akong kasalanan, ha? Tatanong-tanong pa ito? Ano raw yung namagitan sa inyo? Ano raw yung tatagayin niya habang siya nabubuhay? Pero mahal ko, hindi ko lang pang nakita yung mga yun. Mari ka pa? Baka akala mo hindi ka